Ah, ito yung sunod, mga kababayan. Ah, ano yung sunod, Ken? Dito tayo sa asawa ni Sarah. Mhm. Asawa ni Sarah, mga kababayan. Anong sabi? Mga kababayan, nag-file po ngayon ng criminal case ang asawa ni Sarah laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa AMLAC. Kasi inilabas daw ng Bangko Sentral at ng AMLAC, mga kababayan, ang kanila mga bank records. So, para sa akin, reaksyonan ko muna bago natin i-play. Ha? Reaksyonan ko muna. So, ano ba to? Admission o guilty admission? Ganun ba yun? Admission of guilt? Ganun ba yun, mga kababayan? Ha? Admission of guilt ang tawag? Tanong ko lang, bakit mo kakasuhan ang BSP or Bangko Sentral, 'di ba? At AMLAC na nilabas ang record ng bank account ninyo. So ibig sabihin totoo. Ano, admission of guilt ang tawag doon? Admission, guilty admission ba ang tawag diyan? And kay Rosa Babes, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Ano to, aminado? Inamin mo? Inamin nila? Kasi bakit sila tawag dito, bakit sila nagkakaso? Ito mga kababayan, pakinggan natin ha. Ito. Ayan po mga kababayan. Ayan po, nag-file ng kaso ang asawa ni Sarah. Ulitin natin ha, GMA po yan. Ito. Like po tayo mga kababayan. So yun ay patunay na inireklamo ni si Gentleman Attorney Manasseh Carpio na paglabag umano sa Anti-Money Laundering Act, ang Bank Secrecy Law na Data Privacy Act, sina Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Governor Eli Rimuluna, Anti-Money Laundering Council or AMLAC, Executive Director Ronel Buenaventura at ilang miyembro ng House Committee on Justice. Dahil yan sa illegal umanong pagpapalabas ng bank record nila Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing. So ibig sabihin mga kababayan, totoo nga lahat. Confirm. Totoo nga lahat mga kababayan. Confirm. Bakit? Kasi bakit siya magpa-file ng kaso sa Bangko Sentral at sa AMLAC kung hindi totoo ang nilabas? Kasi mangyayari dyan mga kababayan, kaya siya nag-file kasi nga, bakit nilabas? Yun ang tanong ha. Kaya po ako nagkakaso kasi nilabas nila yung bank account ko. So sa madaling salita, totoo nga lahat yun. Ngayon, yan lang ang patunay mga kababayan na mas lalong makakalkal, no? At mas lalo, 'di ba? Mas lalong makita. 'Di ba? SMNI lang sila maniniwala kahit i-play mo yan. 'Di ba mga kababayan? Nako po. Bukod dyan mga kababayan, eto ngayon ang katanungan. Kung Anti-Money Laundering Council AMLAC, meaning sa Google, alam ko po yun. So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon, bakit ang Bangko Sentral ang kinasuhan at AMLAC, bakit hindi si Trillanes? Diba? Ang tanong mga kababayan, bakit ang Bangko Sentral kinasuhan, pati ang AMLAC, bakit hindi si Trillanes? Diba? Continue. Wala bang bulong sa mga Tweety Bird mo kung anong... Ayan, ito mga kababayan. Maraming nagtatanong ngayon. Bakit ang Bangko Sentral kinasuhan, pati ang AMLAC? Wala bang bulong sa mga Tweety Bird mo kung anong mangyayari sa Wednesday? Sa muling pagpapatuloy? 29 yan, ano? Oo, 29. Sa pangatlong bloodbath, Sir Dando, Sir Willie, maririnig natin sa wakas ano yung ebidensya na meron ang House galing sa NBI
tungkol doon sa assassination plot or the contracting of an assassin. Hindi naman nagpatinag ang mga mambabatas na sinampahan ng reklamo ni Attorney Man Scarpio. Anila walang nilabag na batas ang paglalabas ng bank records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Agad bumwelta ang ilang mambabatas sa pagsasampa ng reklamo ni Attorney Man Scarpio laban sa ilang opisyal ng AMLAC at mga miyembro ng House Committee on Justice. Kaugnay ito sa pagbubukas ng transaction records nila ng kanyang asawa na si VP Sara. Nabulgar kasi ang kanilang yaman sa nakaraang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa bise. Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Kaya sa Ayan. mag-aksayan ng papel, ng oras, sa kakafile ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Ayan. Ayon naman kay ML Portals Representative Laila de Lima, na kabilang rin sa mga nirereklamo, karapatan ng kampo ni Duterte ang pagtakbo sa korte. Nako. Pero wala raw silang nilabag na batas dahil hindi raw saklaw ng Bank Deposits Law ang mga kaso ng impeachment. Nako. At base raw sa Anti-Money Laundering Act, hindi dapat pagtakpan ng financial secrecy ang mga anomalya. Pasaring naman ni Bicol Saru Portals Representative Terry Ridon na miyembro ng House Justice Committee. Unimpeachable offense rin kasi betrayal of public trust ho yun, unexplained wealth and salary violations eh. Di ba ho, dyan ho na-impeach si at Corona. na-convict si Chief Justice Corona. Oh. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, napatunayan sa huling pagdinig ang unexplained wealth ni VP Sara. 88 million lang ang pinakamataas na dineclare niya net worth, samantala more than 6 billion pesos ang pumasok at lumabas sa kanyang mga bank account. Magpapatuloy ang impeachment hearing ng House Committee on Justice sa April 29. Kabilang sa mga tatalakayin ay ang investigasyon ng NBI sa pagbabanta umano ng bise sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Nako. Pati na rin ang Let the evidence speak. Nako. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Bawal ang walang consent. Yan ang mensahe ng asawa ni VP Sara na si Man Scarpio matapos mabisto ang kanilang umanong yaman sa nakarang impeachment hearing sa Kamara. Kaya naman nagsampa ng reklamo si Carpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Ayan na. Hindi po parte ng impeachment si Atty. Carpio. PDP rin po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Oh, sabi, hindi daw parte ng impeachment si Carpio. Pinipilit daw isabit, isa naman siyang pribadong individual. Tanong ko lang, sino po ba yung nagsabi? Attorney ba yun? Hindi mo maloko ang tao. Una, si Carpio asawa ni Sara. Ha? Apelyido ni Sara apelyido ni Carpio dala ni Sara. Natural, madadawit si Carpio diyan. Eh di sana gagawa tayo ng batas sa Pilipinas, ang pera ng asawa ay sa asawa, ang pera ng asawa ay sa asawa, walang pakialamanan. 'Di ba? Hindi man parte si Man Scarpio sa impeachment, asawa siya ni Sara. Bakit nag-divorce na ba sila? Bakit hiwalay na ba sila? Bakit pinagpalit na ba si Sara ni Carpio? Kanino? Doon sa artista? Tanong lang. Bakit mo sasabihin hindi kasali sa impeachment? Asawa ni Sara yan. Ba, naghiwalay na ba sila? Pinagpalit na ba? Tanong ko lang, naghiwalay na ba sila? Pakisagot. Bakit sabihin nyo hindi parte sa impeachment? Asawa yan eh. Bakit divorce na ba sila? Pinagpalit na ba siya? Nagtatanong lang. Ha? Nagsampa ng reklamo ang asawa ni VP Sara Duterte na si Atty. Man Scarpio laban sa ilang opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, at maging sa ilang mambabatas ng Kamara dahil nadadamay na raw pati records ng kanilang pamilya. Nagtungo siya kasama kanyang abogadong si Peter Paul Danao sa QC Prosecutor's Office. Ma'am Linsulo na nainindayo po. Sa isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na Ulitin ko ha. Ang sabi, bawal isiwalat ng AMLAC.
ang impormasyon ng mga bank accounts kung walang pahintulot sa may-ari. Ang tanong, sino ba si Sara? Di ba siya yung may kasong impeachment ngayon? Di ba siya yung nililitis? Di ba siya yung hinihiring ngayon sa Congress? So, kung ano man ang complaint kay Sara, yun talaga ang kakalkalin. Ano ba ang nasa complaint ng impeachment ni Sara? Bank record. So, pag sinabing nasa complaint, yung bank record ang kakalkalin. So, bakit hindi pwedeng ilabas ng AMLAC? Yun nga yung nasa complaint. Sige, try natin mga kababayan. Halimbawa, kakasuhan ko si Nanay Minda dahil, tawag dito, ninakawan niya ako ng 1 million. Yung bank account ko, ninakawan niya 1 million, nilipat niya sa bank account niya. Yun ang complaint ko sa bangko. Ngayon, yun ang complaint ko sa korte. Ano ang kakalkalin ng korte? Yung lupa namin, yung pinto ng bahay, ang complaint ko dun about naman sa bank. Di ba? Tanga-tanga lang. So ano yun? Ang complaint mo dun about sa bangko. Tapos ang kakalkalin mo yung about sa love life nila. Ano yun? Tanong ko lang. Di ba? Ang complaint kay Sara doon, yung joint bank account. Ang complaint kay Sara doon, yung ill-gotten wealth. Tapos yung gusto ng abogado ni Carpio, ang kakalkalin yung love life. Ano ba? Anong kinalaman doon? Complaint doon, bangko. Malamang ang kakalkalin ng korte, bangko. Hindi naman kinomplain doon love life. Kasi ang kakalkalin dyan, love life. Pag sinabi mo dyan, ang complaint sa impeachment ni Sara ay love life, ang papasok dyan, bawsi. Ang complaint kay Sara ay bangko, ang papasok dyan, AMLAC. Alam nyo, mga DDS, mahirap kayo paliwanagan, pero dapat maintindihan nyo to Halimbawa, kinasuhan ko si Sara. Ang i-file kong kaso ay about sa kanyang yaman na hindi mapaliwanag. So ngayon, ang kakalkalin nila, yung love life ni Sara? Hindi yung complaint ko? Ang kakalkalin yung love life, hindi yung complaint? Ganun ba yon? Apakatanga naman. Complaint mo doon, binangga ka ni Sara na tamaan yung kotse mo. Tapos ang kakalkalin nila, yung laman ng bangko. Ganun. Ang layo ng complaint, di ba? Tanga-tanga lang. Ang kinomplain dyan sa impeachment niya about sa joint bank account, natural manghimasok ang AMLAC. Kasi ang complaint bank account Tapos ang sabi dito, ano daw? Isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160, na ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. Ang respondent sa complaint ni Carpio, sina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, House Committee on Justice Chair Jerry Luistro, at Party List Representatives Percy Sendanya, Shel Jokno at Laila De Lima. Ang mga mababatas daw na ito ay may conspiratorial act sa pamamagitan ng pag-i-issue ng subpoena na nagtulak sa AMLAC at BSP na ilabas ang bank transaction reports. Sa complaint, sinabi ni Carpio na para sa propaganda lang daw ang mga ipinakita sa kamera na nilay lumabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon ang AMLAC. So kung gusto nila may exception doon, dapat Kongreso mismo except number A, exception number 2. Kung sino man po ang lahat ng may kinalaman sa paglalabas ng mga Putya, ang hirap naman dito sa mga DDS. Alam nyo, sa totoo lang, huwag nyo na ipaglaban. Ngayon tuloy na paghalataan ng taong bayan na totoo yung nilabas ng AMLAC, bank account talaga nila at yun talaga yun. Bakit? Nagreklamo kayo. Kung nanahimik na lang kayo, edi sana ang isipin pa ng tao doon, hindi to totoo. Kasi may doubt, actually, kahit ako mga kababayan, no? Kahit ako, nasa isip ko, baka hindi to lahat hindi to talaga totoo itong mga bank account na to kasi bakit napakalaki naman kasi ng mga nilabas, ganyan-ganyan. Ngayon, nagreklamo si Mans Carpio, so pumasok na sa isipan ko na totoo. Di ba? Kasi nagreklamo siya na bakit binulgar, bakit kinalkal, bakit binuksan. So ngayon, napasok sa isipan ko, 100% totoo nga, legit. Bakit? Lumabas Nagreklamo
Hoy, ang tawag dyan, guilt o admission of guilt. Di ba? Bakit? Inamin na niya. Na totoo. Bakit? Kasi nagkaso siya kung bakit nilabas. Di ba? Maraming salamat po, Pia Bandunel. Mega love shoutout po sa iyong palipad. Thank you so much. Di ba? Yan ang patunay. Di ba? Ano daw, Ken? Panoorin mo yung Ram Caraga vlog. Hindi ko po kilala po, ma'am. So, yun ang patunay, mga kababayan. No? Na admitted. Guilty nga. At sa madaling salita, napatunayan ngayon na totoo nga yung nilabas ng AMLAC. At totoo ang sinabi ni Trillanes. Yeah? Yun ang patunay, mga kababayan, na totoo talaga ang sinabi ni Trillanes. Ayan na. Diyos ko. Nung una, Ma'am Arlene, hello po. Nung una sabi ko, parang hindi to totoo parang gawa-gawa lang to parang ano to syempre, magkakaisa sila lahat dyan sa Congress ganyan-ganyan. Napatunayan po ngayon, mga kababayan, inamin po mismo ng asawa ni Sarah. Nag-file po siya ng criminal case laban sa BSP at sa AMLAC na kung bakit nilabas ang bank record nila. So, totoo nga talaga. Sabi nga ni Noy, kapag ka may corrupt, ipakulong. Nung na presidente si Digong, pinalaya niya lahat. Hindi na ako maniwala Ang problema, confirm, nag-file ng case, admission of guilt. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Ayun na nga, inamin na. Totoo nga. Ito pa.